sa basketball court si Ate Carla. Eh di, saan naman po kaya pupunta yon? Di ko na nga alam. Balik na lang tayo sa tailoring shop. Baka nandun na si ate. Magpatulong tayo maghanap sa kanya. Oh, Biang, bakit? Manang, kayo na lang po. Umuwi na lang po ako. Biang, nagtatampo ka pa rin ba? Ako, lagi kang tinatanong ni Atoy sa akin eh. Nalulungkot yun na hindi mo siya kinikibo. Hindi lang niya inaamin pero love na love ka noon. Di po totoo yan. Sinasabi nga lang po yan eh. Totoo yun. Tulungan niyo ako! Tulong! Ibiang! Ibiang! Tulong! Ibiang! Ibiang! Tulong! Tulong! Buhatin natin! Tulong! Nakausap ni Manang Sita yung doktor kanina. Okay naman daw yung CT scan ni Ibiang, kaya ready na siya for discharge. Andun si Manang sa cashier ngayon. Salamat. Nasaan ako? Biang. Biang. Nasa ospital ka. Nadali ka kasi ng sasakyan. Nahagip ka. So, hindi maganda yung pagkabagsak mo. Naalala mo ba kung ano sasakyan yun? Ha? Mabilis po yung sasakyan eh. Yan na nga eh. Hira naman kasi, Biang. Sa susunod mag-iingat ka, ha? Titingin ka sa pupuntahan mo. Lalabas ka ng kalsada, titingin ka. Lahat ng mga dumadaan na sasakyan, lahat yung pwede ka mabaga. Ang liit-liit mo pa naman. Galit po ba kayo sa akin? Hindi. Hindi kasi nangyari sa tatay ko. Pero siya namatay, hindi ikaw. Hindi ikaw. Ayoko na maulit yun, ha? Dahil ayoko mawala ng mahal sa buhay. Mahal niyo po ako. Kahit nagtatampo po ako sa inyo. Kahit ayaw mo sa akin. Oo, mahal kita. Bati na po tayo. No. Ikaw lang naman ang galit sa akin. Ikaw lang naman yun eh. Sir, check ko lang po yung pasyente. Huwag mong masamain na, Toy. Hindi sa natutuwa ako na may nangyari kay Ibiang. Pero kung iisipin natin, parang blessing in disguise na din. Kasi napigilan ka niya eh. Isipin mo kung sumugod ka doon kala Red kanina. Dihado ka doon. Ang dami nila masyado. Malamang mapapatay ka ron. Bawal mamatay, di ba? Maswerte siya. Kailangan aabot pa siya ng bukas.